So mga kabrad, ito nahuli na natin dito yung dalawa nating at yung kinuha na ng buyer natin. At yun, siyempre meron na naman tayong panduktong pang konsumo ng ating mga alaga. So hindi na naman tayo mamumroblema, hindi na naman tayo mag-iisip kung paano gagawin natin discount. So ayun mga kabrad, isang napakagandang hapon muli sa atin lahat at tapos na naman tayo sa maghapon. Maghapong mainit. Kaya at least kahit paano meron tayong ngayon na kahit buyer na kumuha ng ating mga native. So ito na, nagpakain na si Joel ng ating mga alaga kaya nagkakagulo na naman. Well, naninitsa mo na yan, yung may mais yan. Kaya ating mga pabo, mga kabrad. Malaki na. Konting panahon na lang to, madadagdagan na naman yung breeder natin. Ha? Gano'n? Bakit? Well, dito ang pakakain mo sa may darak, andyan naman na yung darak. Haluan mo ng konting mais. So dito sa mga bibe, ang pakakain natin dyan, may kasamang darak na. Yan naman chick booster. Ito naman chick booster. Ito naman pinapakain natin mga kabrad sa mga pabo natin. Tapos sa maliliit natin mga sisiw. Haluan mo rin ng chick booster. Yung, di ba yung natin, plymouth natin. Lagay mo rin ng chick booster. Yung mais nila. Mais. So ito ginagawa ni Joel na yan yung mais, haluan natin yung chick booster. Gutom na. Dito kasi ang ginagawa ni Joel na pagpapakain, inuuna muna yung dito sa baba, yung mga manok, bibe, saka yung mga pabo. Kasi pag doon inuna ni Joel doon sa baboy, magsusunuran to, doon minsan tinitira ng ating mga alagang baboy yung ating mga manok. Saka niya isi-shake niya yung dito naman kasi sa kinukuha ang kumura lang naman yung mais. Ang mahal dito yung chick booster. Yung ganitong edad naman ng mga sisiw, yan naman ang pinapakain natin. Noong unang pakain natin sa kanila puro chick booster. So ito yung plymouth natin mga kabrad. Malaki na. Mabilis magsilaki. Well, bilis nila ito lumaki, Lahat pala pag inawat. Ang sarap naman yung kakainin itong pabo natin.
dito. Dahil siyempre napakamahal ng chick booster eh. Magkano bili mo rito, Well? Chick booster? 39 ang kilo dito sa amin ito. Tapos yung kuha naman natin ng mais, nasa mga 23 lang. Yan ang pinag-mix natin. Ngayon sa mga ganito yan, ganun din na pinapakain natin. Ang bilis ng lakas naman na. Ha? Eh, tabo natin ha. Kaya na kayo. Oh. Alam ko niyan. Kaya siguro namatay well yung isa doon dahil sa init. Oo, kaya Ang tigas ulo na itong ano na ito. Gusto pa matitira eh. Ayan. Oh. Oh. Hoy, mas dyan. Ito na yata yung buyer natin mga kabrad. Ito nga mga kabrad, ito nahuli na natin dito yung dalawa nating ano at yung kinuha na ng buyer natin. At yun, siyempre meron na naman tayong panduktong pang konsumo ng ating mga alaga. So hindi na naman tayo mamumroblema, hindi na naman tayo mag-iisip kung paano gagawin natin diskarte. At least meron na naman tayo siguro yung dalawa nating napagbentahan dito. Aabot na yun hanggang pang 1 week natin pagkain nila dito, pang 1 week. Sabihin, isang linggo tayo hindi masyadong mag-iisip kung saan tayo kukuha ng pambili ng pagkain nito. Tapos, yun ding dito, yung isang partner na rin natin, nakuha na rin. At nilipat na nga natin dito yung native. Ayan mga kablad, yung native natin. Ayan yung ating native yan. Ito yung lima nating bagong awat. Itong ano na to. Kaya native natin, marami tayong native ngayon. Tapos yun nga, yung bagong panganak pa natin doon na meron tayong bali 11 piglets yung naging anak niya. Para, kumbaga, nakaprepare na tayo ulit pang December. Kasi pag December, napakarami talagang naghahanap ng ang native. May mga nakaprepare na tayo. At syempre, pag nanganak na rin itong ating dalawang crossbreed natin dito, pandagdag nito mga kabrad. Kasi ito, Mayo, mga anak ng natin si itim at saka yung si puti. Laki na nagtyan. Kaya lang, sobrang init talaga. Kailangan naman natin basain yung flooring. Babasahin lang naman natin dito mga kabrad yung flooring lang para at least lumamig. Kasi lalo na yung mga ganyang buntis mga kabrad, ano to, talagang mainit ang singaw ng katawan yan dahil meron silang biig sa tiyan. Pero hindi natin sila paliliguan. Ito. Sobrang init. Kailangan nila ng kahit paano yung flooring nila malamigan. Pero ito mga kablad to, Mayo, mga anak itong ating system. Ayan o. Dahil nabasa yung flooring, pagulong-gulong naman siya dyan. Yan lang naman ang kailangan nila. Karoon lang ng konting lamig. Maibsan, kumbaga yung kanilang init ng katawan. Lalo na yung mga ganyang buntis.
Iwas talaga tayo ngayon sa kailangan natin. Kung may magagawa tayong paraan sa sobrang init, gagawin talaga natin. Dahil tao nga, nai-stroke. Ito pa kayang hayop na to. Tayo pwedeng sumilong, pwede tayong gumawa ng paraan, tutok ng electric fan, pero ang mga baboy hindi. Kaya kailangan natin basahin. Tapos yun yung isang partner natin doon nag-isa na benta na nga. Isa pa yan, meron na naman tayo, kumbaga, dagdag sa pangkonsumo rin natin yun. Nakakabili tayo ng vitamins, at saka nung dagdag nga sa feeds ng ating mga alagang manok. Kailangan natin ng chick booster talaga naka-stock. Ito kasi mga kabradyo, inahin na to, ayan, buntis na talaga dahil unang-una yung pag umuupo siya, hirap na siyang ang inano ko na lang ito, number 16. Ano nga ito, kumbaga yung apat, sigurado na yun. Pero ito nakita ko naman yung paligid ng daddy niya, medyo namumula na talaga. Tapos yung ugat do sa daddy niya, parang nagagalit. Sabihin, may posible na yun niya na buntis. Ayun, mapapansin nyo, napula na yung dede. Bagay ano pa lang naman to, wala pang isang buwan pa lang mahigit ito mga kabrad. So mga kabrad, alam niyo ba kung magkano na ang benta natin dito sa ating mga alaga? Yung isa nating may puti sa paa na kapatid nito naibigay natin sa kanya ng 4-5. Kaibigan yon pero pang 5K yon. Tapos yung ganito naman kalaki niya, naibigay natin sa kanya ng 5K pero ano siya, kumbaga pambenta natin ng 6. Kaya kumbaga nakatawad siya sa atin, malaki na itawad. Bali ang total ng pagkakabenta natin sa kanya, yung dalawa ay 9.5. Humirit pa na tumawad o pinagbigyan natin. Kaya matulin sabi, bali 9K ang naging benta natin dito. Kaya yung 9K na yun yung pambibili natin ng feeds nito sa buong isang linggo. Hindi tayo po pwedeng kumuha doon. Ang kukunin lang natin doon yung para doon kay Joel na siyempre siya nag-aalaga. Ayun, binigyan ko nga na si Joel ng 2,000 para doon sa kanyang paghihirap dito. Yung sa dalawang na yan. Bali, ang ginagawa natin dito kasi kada benta kada isang baboy, binibigyan natin siya ng 1,000. Kaya kung mapagbenta tayo ng 2,000 yung sa kanya. Ganon. Tapos pag sa manok, ganun din. Binibigyan din natin si Joel. Tapos yun naman sa mga biik naman na puti. Pagka naman na i-deal na natin, pero yun siyempre hindi, pambayad na natin ng utang yon. Pero pagka mga halimbawa 10 ang biik natin, o kahit 8, doon si Joel, hindi pa rin siya nawawalan doon. Binibigyan ko pa rin siya ng parang kumbaga, hindi naman matatawag na kumbaga parang lang siya, ibang tulong lang na bayad lang sa kanya na hindi talaga sapat kung tutuusin. Binibigyan natin siya ng 1,500, 2,000, ganun. Pero ako wala doon dahil yun yung ginagawa naman natin ito pambayad naman doon sa kinukuhaan natin ng page yung lahat ng biik na yan. Pero pagka sa mga native, ito mga kamukha nito native, tsaka doon sa mga manok, doon basta kada isang biik na nababenta natin sa kanya, mabenta, binibigyan natin siya ng isang ganyang edad, basta 1,000 yan sa kanya. Para siyempre, siya yung naghihirap dyan. Kung tayo finance lang, tapos, yun nga, siyempre, malaking hirap dito ni Joel. Kaya isang bagay yan na kailangan din natin ma-appreciate doon sa mga katuwang natin dito sa farm. Kasi si Joel, siya yung tipong may malasakit talaga.
Pero kung tutuusin, kulang pa yon sa hirap ng ginagawa ni Joel dito sa ating farm. Pero dahil si Joel, siyempre bayaw ko siya, tapos naiintindihan niya ako, naunawaan niya ako dahil siyempre pag wala kang benta, walang income. Paluwa lang ako ng paluwa. Siyempre pag may income naman, mayroong benta, siyempre mayroon din siyang kita. Pero naman dun yung siyempre yung kada linggo na binibigay natin sa kanya pang kain, yung allowance niya tuwing linggo. Binibigyan ko pag sahod ko, sa akin na nanggagaling niya, binibigyan ko siya ng kada linggo 1.5. Tapos yung pag may bigas, binibigyan ko ng bigas. Ganun ang ano natin kay Joel. Pero kung tutuusin talaga niyan, kulang pa yon sa hirap ni Joel dito. Dahil si Joel lang yung maunawain, mabait, mapag-alaga sa hayop. Kaya okay lang sa kanya yon. Kaya mga kabrad, importante yan talaga. Na meron kayo talagang katuwang sa inyong mini farm na mapapagkatiwalaan at may malasakit. Yan. Nakuha na yung dalawa. Sana sa mga susunod pang araw, meron pa tayong panibagong buyer.